the reason you hate kasi you care. Yo, totoo. That's the whole point. Yung sinasabi kong wala akong pake, I was probably trying to convince myself that, pero hindi talaga. I'm a flawed person, like the next one. I realized that, and sabi ko talagang, I guess, wala. Let's just accept facts. I care about my planet, I care about my community, I care about this bar, I care about the people here. Ako, magdanakaw ako sa music. Okay. Kukunin ko yung mga idol ko, Paul Gilbert, John Five, Warren Haynes, Dwayne Allman, Derek Trucks, mamaya, pagsasama-sama ka na, kuha akong konti dyan, kuha akong Ikaw konti na dyan. yun. I guess, so nanakawan ko sila lahat, tapos i-merge ko. O sasaba, lalagyan ko ng Paul Gilbert to, pero samahan ko ng Warren Haynes. Parang ganun. Meron siyang sinabi doon na nag-resonate sa akin na parang yung Soundgarden na lyrics na yun. Sabi niya, I'm just like every other man. I put on one shoe and breathe. Put on the next and breathe and I have to go to work. Diba? Kung anong work mo man lang, if it's saving the world o going to your job as a coffee barista, it doesn't matter. Suffering will never go. It's gonna be always there. It's just how you deal. Ako nga, para sa akin, if it's a suffering na kaya kong kontrolin, it's not a problem. It's an annoyance. Annoyance lang, no? It's an annoyance. Ang mga susunod nyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si LC De Leon ng bandang Reklamo at Mondo. Siya ay isang musiko, DJ, writer at artist. Ito po ang pangalawang pagkakataon namin ni LC na magtalakayan dito sa Epic. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong kaalaman, pagkatao, pananaw at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating pag-ibig ang ating pairalin at katotohanan ang lagi nating hanapin. May masasabi at masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is Epic. So mga minamahal na kapatid, kasama ko po ulit ang isa sa aking mga kapatid sa mundo ng musika. LC De Leon ng Reklamo, LC and the Frustrations at Mondo Band. At owner din ng Coffee and Comics at Tiny Bar. LC, kumbaga, Diba? isang taon na nakalipas ang huli nating Grabe, episode. no? 1 year na yun, Oo. no? More than a year. Pero lagi tayong magkasama. Yeah. At sa akin, sa perspective ko, napakalaki ng pinagbago ng perspektibo mo sa buhay, tsaka yung mga ginagawa mo nun. So excited ako mapagkwentuhan natin yan. Yeah. Pero bago tayo pumunta dun sa personal mong buhay, gawin lang natin yung lagi namin ginagawa. Simulan natin sa medyo mabigat na tanong. Bro, sa totoo lang, sa buhay ko, ikaw ang isa sa mga tinitingala akong tao. Oh my kasi God. One of my mentors and brothers talaga. Thank you, Baste. Bro, para sa'yo, what is a measure or what is the measure of a good man? Oh, grabe yung tanong. Oh my God, paano ko ba masasagot yan? A good man. Pare, alam mo, ito yun I'll tell you now my take of good and bad. Ito, sobrang biglang straight to the jugular tayo, no? What's good to one might not be good to another. Totoo yan. So how can someone say I'm a good man? Siguro may Sa perspective. may universal law na wag kang pumatay, wag kang manloko, wag kang magnakaw, wag kang 'di ba? Stuff like that. Yan yung general rule ng any religion, any whatever ever since the dawn of time. And probably kung sinundan natin yan, I guess you're a good person, pero then again, 'di ba? What's good to one might not good to the next, 'di ba? So kanya-kanya tayong we're all the protagonists in our own story. Totoo yan. Di ba? Feeling natin tayo bida sa mga kwento natin, but sa iba, tayo yung kalaban. Alam mo naman yan. It's always like that. We can't please everyone. We can't, So, I guess, even if, let's say, how can you say that, let's say, mabait ako sa kaibigan ko, I provide for my family, I do well for my community, not si ako. Hindi pa rin, di ba? Diba? Ay, hindi mo masasabi. Oo. For me, tama. Let's say ako nung panahon ng World War II, let's say, follower ako ni Hitler. Let's say, for me, tama siya.
So how can you say na masama? Pero tama, lahat ng ginagawa ko for my family, lahat, I do everything. I love my country. Ito gusto ko mangyari. Tama itong leader ko. So parang It's hard, di ba? parang ang point nun, hindi mo talaga ma-encompass yung kabuuan ng pagkatao You ng can't. isang tao sa isang label lang na kung The- mabait ka lang o hindi. That's right. One of my favorite philosophers, Nietzsche. There's your right and there's my right. The middle ground does not exist. Yeah. Yun na yun. So the point that there is a version of good with every other person nullifies the whole concept of good. Yeah. At siguro may universal, thou shall not kill, thou shall not steal, wag ka manloko, thou shall not covet the neighbor's wife. Sundan natin yan. Diba? The Bible was there. Even naman before the Bible, yan pa rin naman yung teachings before that. Diba? That's a universal law. Diba? So I guess, kung sinundan mo yan, we're all good in a way. But when you think about it, ba't kailangan yun? If we're naturally good, it's another question. Are we naturally good or are we naturally bad? Are we naturally good na natatempt? Or are we naturally bad na Bad. kailangan natin Ng moral compass. moral compass. Kailangan natin ng religion to tell us, mali yan. So, that's another Feeling ko, question. darating at darating dun sa yin yan na parang It is like that. kahit papaano, hindi natin aalis na hayo pa rin tayo dahil syempre, tao tayo, Homo sapiens. And at the same time, tayo lang din yung nagkaroon ng ganitong logic na para mai-rationalize lahat na nangyayari sa atin. At sa akin kasi minsan, kahit alisin na natin yung metaphysical aspect ng pagiging good, feeling ko logical din ang pagiging good eh. Kasi parang, kahit alisin mo na yung parang magical, mystical, or spiritual side ng pagiging mabait. I mean, pag mabait ka sa iba, panigurado, mas magiging peaceful yung paligid mo. At kung mabait ka rin sa iba, marami ring babait sa'yo. So parang, There was a time, hanggang na yun, meron pa. Stoning an adulteress is right. It's justice. sa Meron Middle East na. meron pa atang ganun hanggang na yun, di ba? So, I mean, Totoo. ano ba talaga? For Hindi, them, pero that's right. kung sakali lang, yung sa mga taong nakakasalumuha mo lang, sino yung kadalasan, ano yung characteristics nila na para masabi mo nga na, I like him, or para mabait siya, ganun. You keep your word, number one. Importante. Your word is your bond. Yan number one. Ilan lang ang nakikilala ko that will say na, pupunta ako, tapos nandyan. Ako, I try so hard. Pag nagbitaw na akong salita, nagbitaw na akong salita. I have to go by hook or by crook. Nagbitaw na akong salita. Minsan, pumapalpak ako, tao lang tayo, pero as much as possible, I try to keep my word. Palabra de honor na. Oh, pare, yun. I think yun, honor. Diba? Palabra de honor. You have that honor na you'll keep your word. That's a good sign. Self-awareness. Ang laking bagay. Ilan lang tayo nakakilala na, alam mo, red flag yung may nakakilala akong tao tapos biglang victim siya parati. Ay, Red flag to. Parang wala kang kasalanan. 'Di ba? Parang ako na lang parati, ako ganito. Gago kasi yan ginawa sa akin. Sure, marami siguro na did you wrong, pero wala kang kasalanan. Hindi ka self-aware. Ako, ang dami kong kasalanan. I guess a lot of things that happened to me, kasalanan ko rin. Nag-backfire din sa akin lahat yan. It's probably my fault. Di ba? So, it's hard to pinpoint. But, kanya-kanya tayo ulit. Mamaya may taong gusto niya, Nazi. Di ba? Para sa kanya, basta Nazi ka, mabait ka na. I mean, di ba? Kung Republican ka, kung Trump follower ka, di okay. It's so hard, ba? Kanya-kanya na kasi yan. Who's to say who's right or wrong? Who are you to tell me what's right or what's wrong? Totoo. Who am I to tell anyone? lalo na kung aalisin mo nga yung metaphysics, no? Para bang, kumbaga, sino ba talaga magdidikta ng tama at mali? Kung sakali lang, sabihin natin, wala naman talagang greater power, higher power. Sino makakapagsabi? Pero kunyari kung sa objective lang, like hindi siya magiging subjective, ano ba yung parang magse-separate sa good and evil? Para Wow, now that's ito for me, this is my take on evil, no. We invented it. Yeah. I mean, is there anything that's evil in the world except man? Wala. Give me one. Wala. Can Kasi you say masama yung bulkan na ang daming pinatay yan? No. Hindi. Kahit yung layon parang No. gusto lang niyang kumain Yung pating? No. Walang masama. We're the only ones who can, who's capable of evil.
Yung sobrang evil. Yung massacre. Diba? Sa tingin mo, bakit? I don't know. That's one thing I cannot answer, Bast. Kasi hindi naman, I don't know. I guess flawed tayo. We're all flawed, di ba? I mean, tao nga lang. That's the whole point of the whole I'm only human, that term. It's sometimes it's used as a cop-out, di ba? Scapegoat siya na parang, Tao "Kamali lang." ka, tao lang ako. Minsan, hindi rin okay, di ba? Maybe we should stop saying that. I don't know. This whole journey on trying to become moral, trying to be good, trying to sometimes if you try so hard, you'll still end up pissing people off. Totoo. Yan ang na-realize ko. Hindi mo talaga pwedeng iwasan yan. Oo, tsaka para kasing kung isa kang genuine na tao, parang hindi pwedeng magpapakatotoo ka nang wala kang kahit papanong matitrigger o merong ma-offender o naman. Kasi, yun nga, iba-iba tayo ng perspektibo. At the same time, kung i-adapt mo lahat ng views mo sa iba, iba-iba rin sila. So, anong klaseng tao ka nun kung wala ka paninindigan, di ba? So, parang kung magkakaroon ka ng paninindigan, kailangan mong tanggapin na meron at merong taong hindi kayo pareho ng perspektibo, di ba? Let's just agree to disagree. Di ba, wala nang pakialamanan. But that can't go well pag isang group kayo. Kunyari, banda pa nga lang, nag-aaway-aaway na. What more a country? Di ba? What more two countries? What more the world? Di ba? So, isipin mo, we're conflicting beings talaga tayo. Totoo. Talagang, I think that's the nature of man. Tayo ang pinaka-complex na tao at yung utak din natin. Sobrang complex din na kahit nga minsan yung may awareness ka na, ang hirap pa rin. Hindi pa rin ganun kadali eh. But we're also gifted with that complexity that we can use but we can do great things. Totoo. We control this world. Diba? The human race, tayo ang, we rule this planet. We can make or break this planet. Sana lang, I don't know how we'll save this race. Minsan, there's a point in my life, naging nihilist na nga ako dahil wala na akong pake. Pero sa loob-loob ko, na-realize ko, may pake ako eh. Oh. Apektado ako eh. Yun nga yung nakita ko kung may kwento ko lang, yung sa last episode natin. Yun nga yung, sabi ko, di ba yung sabi mo nga, parang yung mga reklamo mo sa paligid, tapos yung galit ko sa society, tapos parang, sabi ko, knowing LC na sobrang kind, sobrang mabait, sobrang, kumbaga passionate sa mga ginagawa niya, parang hindi ko matawag na parang, aligned ba talaga na ganyan negative yung view niya sa mundo? Hindi. So parang feeling ko, deep inside, you really care. Parang The reason you hate kasi you care. Yo, totoo That's yun. the whole point. Yung sinasabi kong wala akong pake, I was probably trying to convince myself that, pero hindi talaga. I'm a flawed person, like the next one. I realized that, and sabi ko talagang, I guess, let's just accept facts. I care about my planet, I care about my community, I care about this bar, I care about the people here. Sa totoo lang po, si LC, isa sa mga pinakamapagmahal na tao dito sa Tiny Bar. Thank you. Lahat kami, parang pakiramdam namin, kapatid namin sa LC. Sa totoo lang. Guys. Punta kayo dito sa Tiny Bar. Opo, Tiny Bar sa Panay Avenue. Sa totoo lang, binago ng lugar na to ang buhay ko. Me also. Ayun nga, napaka-ano mo yung may paki ako. Pero kung ilalagay mo lang sa categories, ano yung mga bagay na may pinaka-paki ka? Well, there's two things na I love in this earth. Music and writing and comics. Yan yung chosen medium ko to release yung mga stories ko, which is technically therapy ko yan eh. Kung hindi writing, it's playing guitar. Dun ko nalalabas viscerally, di ba? Yung physically, yung emotions ko and what. And those two things, ilang beses na ako sinave niyan. Lalo na music even more. Kasi parang instant gratification ng music na nararamdaman mo kagad eh. Diba? Tugtog tayo. After that, parang, masaya. Instant connection na kasi yun eh. Oh. Connection. Writing takes longer. Kailangan mo i-publish, kailangan mo i-release. It'll take a long time, pero ganda rin ang gratification nun. Parehong may chance maging immortal. That's for me, that's my immortality. That's the things I'll leave. Yung music na yung mga ginawa mo, yung mga iniiwan mong products. Even if konti lang nakarinig or konti lang makabasa, I'm fine with it. Tapos nakaiwan na ako eh. That's my immortality. Totoo yan. Actually, yun nga yung maganda sa creation eh. No? Parang,
Kasi deep inside, merong innate na fear ang tao na mamatay. O Yeah, magkaroon ng maging void. So parang napakagandang, sabihin na nating defense mechanism, pero yung mag-create ka, kasi pag nag-create ka, that's something na, kunyari, may mag-replicate nun, o may ma-inspire dun, o meron mang ano, technically, part of you Yeah. na buhay na. Yeah. So parang kung wala naman tayong magagawa sa science para maging immortal, wala tayong magagawa sa biology para maging immortal, Yun na yun. through art and creation, no? And innovation, parang yun yung way ng tao para maging immortal. I think that makes us the kings of this planet is because we have that. We're capable of art. We're capable of creation. We're capable of kind of communication. Iba. Punta nga tayo sa music. Kasi ako, sa perspective ko, sa totoo lang, music nga, pinaka-importanting bagay sa buhay ko. At kahit philosophy ko, kahit sa business, nagagamit ko siya. Lahat yun na bumabalik pa rin sa music. Oo. I use all of that for my music. Ganun, yun din, yun at yun, parang, dun manggagaling at dun din siya babalik. Parang dun din siya mapupunta, dun siya nanggaling. So parang, sa'yo, kung i-detalye mo lang, ano yung mga aspect na walang, o yung hindi direktang may kinalaman lang sa saya ng pagtugtog? Pero Yung naitulong sa'yo ng music. My God, philosophy. Laking bagay. Lately, Godard follower ako. Oo nga. Grabe si Godard. Neville Goddard. Sabi ko, wow, this guy. Dati pang lang artista yan, di ba? Si Neville Goddard. Naging psychotherapist. Sabi ko, wow. It's so simple. It feels na, totoo ba yan? Sobrang simple, but it's true, guys. I'm telling you. Listen to Neville Goddard. Listen to Carl Jung, stuff like that. The mind is really powerful. If you really put your faith, your belief, and your everything to something, never pa ako pumalpak. Ay, totoo yan. Never Sa pa. totoo lang, yung power of the mind, dati, syempre, pag may doubt ka pa, pero lately, sa mga nangyayari sa buhay ko, parang, Di ba? oh. Pero mamaya natin pag-usapan si Godard kasi gusto ko ilagay natin sa philosophy. Yung sa music muna. Ano yung sa mga, ano yung mga aspect sa buhay mo at paano natulungan ng music yun nang walang kinalaman doon sa direktang pagtugtog lang? Yung pakikinig, pagtugtog, or ano man yun? Minsan kasi, kunyari, you're distressed ka, music can help, pero once distressed ka, makinig ka muna, let's say, ng philosophy, or I read a book that elevates my emotion, nadadala ko yun sa music. So dagdag siya. I can't say na yan yung be all end all dun sa kaya ako tumugtog, no. The guitar will always be a part of me. It's my right hand and my left hand, you know, and my heart. That philosophy helps my brain para mag-connect lahat. Oo. Actually, yun nga, kung titignan po natin yung mga magagaling na songwriters, magagaling na musicians, hindi lang sila sa music obsessed. Obsessed din talaga sila sa learning. Kaya makita natin, di ba, kahit sila Bob Dylan, ang hilig nila sa poetry books, ang hilig nila sa philosophy books. Iba nga science, di ba? Si astrophysicist, si Brian May. Brian May. Si Bruce Dickinson, Mm. pilot, history professor, tapos engineer din siya. Grabe, no? Oh, mga polymath. Grabe sila, no? Pero kasi yun nga parang ang music daw talaga, napakagandang training para sa bata kasi Yeah. ang daming regions ng brain mo na usually hindi nagko-communicate kung hindi ka nag-music. Pero dahil nag-music ka, nagko-communicate sila. So technically, ang isang musikero lagi siyang may onting advantage siya when it comes to cognitive Yeah. I believe that. function Yeah. dahil sa music. So parang, kaya kung makikita mo, ang dami ring musikero, yun nga, yung sila Brian, may astrophysicist na ang lalawak ng mundo nila na hindi lang nalilimit yung talent nila sa music. Tsaka bihira yung nagiging ulyanin. Bihira. Kailangan kasi. Talagang hanggang 90, hanggang mamatay sila, they were cognitive, they were, di ba? They were rational silang tao. Dahil nga, yung brain's always used. Ay, ano lang tayo sa music. Kasi sa totoo lang po, si LC, kung marinig yung tumugtog to, isa sa pinakamagagaling to. Wow naman. Pero yun nga yung lagi ko sinasabi na ang daling sabihin na sa practice lang. Pero kasi ang dami ko rin kilala na nagpa-practice naman lagi. Pero hindi rin umaabot sa level nyo. Kayo nila Rob, nila Jack, nila Kiko. Ano ba talaga? Kung may ano mo lang, ano ba yung key? Or ano ba yung... Yun nga, ano yung key para maging isang high-level musician? I don't know if it's called high level. I don't know anong magandang term. Ako, para sa akin, your personality can dictate what you do.
your music. Ang laking bagay niyan. I can hear Rob's personality when he Ay, plays totoo guitar. nga. Naririnig ko yung pagkakurba niya, yung pagka melodramatic niya. Kasi melo guy siya eh. Di ba? He's an introvert. So nakikita mo na, you see that he's not aggressive. Underlining lahat ng solos niya. Di ba? You have to read, you have to listen between the lines. Tapos, ay, ganda ng pinasok niya. Very chordal, very very shapely. Kasi that's his personality. Totoo. Jack is a young guy, he's 26, 25. He's more aggressive. So direct na direct. Si Jack, medyo kami ni Jack, very very similar. Similar kayo, actually. Style, di ba? Kasi my personality, I'm an extrovert. Oh. I'm direct to the point na tao ako. I'm like, hindi ako magbe-banjing. Sasabihin ko sa'yo, bad trip ako sa'yo, or I like you. Diba? Ganun ako. Wala nga akong gitna eh. Wala akong parang okay lang. Wala akong okay lang. So, I guess na lumalabas yun sa music ko. Talagang masyado akong either dynamics or Oo. Totoo yan. So, lumalabas yun. Bilang kabanda po ni LC, kitang-kita ko yan. Kaya kailangan ko si Rob. Kailangan ko yung ganun klaseng gitarista with me na parang, ito ang ganda yun. Ito yung gitna. Ito yung gitna namin ni Jack. Pero yun nga, kasi syempre, lalabas yung personality. Pero yung paggaling, kasi yun nga rin, parang... ano pa rin yun? Mechanical, di ba? That's still muscle memory. You still have to practice. Ako, I still practice all the time. So, Matanong ko lang, nag-guitar lessons ko ba dati? yeah, I did. Nag-music ako nag-certificate course ako sa UP. Ay, sa UP, oh. I learned theory and all that, pero hindi ko naman nagamit talaga. So, I learned talaga gigs. So hindi mo rin masasabi na necessary rin talaga ang theory? Depende sa rock. Pag rock ka, parang, I guess magagamit mo. A theory will be used anywhere naman, nasa sayo. Ako, in my case, hindi ko na kailangan. Parang na-instinct ko na. I use my instincts for that. Ako magnanakaw ako sa music. Okay. Kukunin ko yung mga idol ko. Paul Gilbert, John Five, Warren Haynes, Dwayne Allman, Derek Trucks. Tapos mamaya, pagsasama-sama ka na, kuha akong konti dyan. Ikaw na yun. I guess. So, nanakawan ko sila lahat. Tapos, i-merge ko. Lalagyan ko ng Paul Gilbert to, pero samahan ko ng Warren Haynes. Parang ganun yung dating. Actually, ang style din namin dito sa Epic, ganun din. Like, lahat, nagnanakaw kami sa iba't ibang, hindi lang podcast, iba't ibang tao. Para kang Tapos yung philosophy, sinasama namin dito, parang Joe Rogan nga yung dating eh. tinatry. Parang it's Idol, like isa- wide area, widespread, Oo. which is good, di ba? Ayun nga. So, kunyari, nung nagigig ka na, ano yung mga struggles mo nung nagsisimula ka sa gigs? Ano, At, yun nga, kung may mga batang nagsisimula sa gig, ano yung mga mapapapayo mo sa kanila na oh my God. para maiwasan na nila itong mga ganitong... I was fortunate when I was a kid kasi when I was like 16, nag-summer job ako sa Perfect Pitch, yung music store. So, nag-summer job ako doon. So, na-expose ka agad ako sa mga banda. Before that, high school ako. Syempre, mahirap hanggang school ka lang. Di ba? That's fine. And nung 16, 17 na ako, I was fortunate na ang dami ko na nakilala. Nakilala ko na yung mga senior, sina Joey Puyat, sina Jun Lupito. Naging roadie pa ako ni Jun Lupito nung bata ko. Nakilala ko si Buji, my friend, who introduced me to all these musicians. Tapos, dahil I was working in a music store, ang daming pumapasok. Nakilala ko yung sina Tatel, Rumble Belly. So, I was playing already with a band na may album. Bata pa ako. Diba? So fortunate ako sa ganun dahil nasa area ako ng... So, kumbaga, expose mo lang talaga rin sa yung sarili mo sa... Kaya, guys, if you need a place where you wanna meet musicians and baka you can form a band, Tiny Bar is the place. Totoo, diba? Ang dami na buo dito. Frustrations na buo dito. Ang dami na buo dito. Sa totoo nga lang, kasi diba, ibubuhin ko ulit yung mga original songs namin. Actually, sa sobrang dami ng mga tumatambay dito, Choices yung mo, pamimili mo na kung sino yung aayain mo yung... Which is great, di ba? Meron ka, ang ganda kasi kung ito na yung parang perfect pitch ko. Tiny Bars now, the melting pot ng mga musicians, some of the best musicians makakita mo dito. Totoo lang. Ang gagaling talaga. Opo. Tsaka, ayun nga kasi parang, ako kasi dati matagal na ako kumakanta. Ang laki pa ng kahit practice ka na ng practice, pag nakikipag-jamming ka na sa ibang tao, parang iba pa yung maturity mo sa musically na mangyayari. Pag lagi ka na nakikipag-jam, kumpara sa araw-araw ka nagpa-practice kahit ilang oras pa yan. Ibang jam. Oo, iba ang jam. Oo. Kasi pag nasa kwarto ka lang, tapos
pag jumam ka, Iba, oo. di ba, na ano, nagbabago ka rin, nagre-relearn ka ulit. Di ba, nagre-relearn ka ulit. Ako, I practice at home, I learn an arpeggio, I learn a scale or a lick. Tapos, come gabi, nandito na ako sa tiny bar, pag may jamming, ay, tatry ko ipasok to. I-apply ko na kagad. So, yan. That's what I like about it. Ayun nga. Sa ano naman, sa pagigig, kunyari sa pagbabanda, kasi yan, marami ka ng experience na marami ka na rin naging banda. At alam naman natin yan, ang mga disputes, mga ganyan problema sa banda, nangyayari. Sa mga bata nga na nagsisimula ng banda, parang ano yung mapapapayo mo sa kanila para maging synergistic ang relationship nilang banda? Kailangan. Kasi importante yun. Oo, kailangan one mind ang banda. Hive mind kayo, dapat isa lang yung goal. Pag yung isa gusto pala ng maging pop, yung isa gusto mas mabigat. I mean, di ba? Dapat pag-usapan nyo muna ito, or yung pinaka band leader kung meron man, yung pinaka magsi-spearhead ng group. Ito yung concept. Tapos na. Di ba? Ito na yung concept. Pag nag-agree kayo lahat, shake on it, let's do it. Ito yung, kunyari, punk rock. Ito yung concept, Ramones. Di ba? Ito concept, jazz fusion. Ito concept. Di ba? May concept siya. It has to, kailangan ma-nail nyo yung concept before you guys proceed. Kasi kung tara banda tayo, ano tugtog? Di ba hala na? Wala namang, Mahirap yun. wala namang ganun. Kumbaga dapat intentional kayo sa lahat ng plano ng banda. No? Oo. Eto. Punta na nga tayo dun sa di ba, musician ka nga. Kung pagdating naman nga yun, sabi mo sa philosophy mo, paano naman na-shape ng music mo yung philosophy mo ngayon sa buhay? Wow. Pero wait lang, bago mo sagutin yan, sorry. Go lang. May kailangan lang ako nun. Go. So ayun, paano naman shinape? Kasi kanina napag-usapan natin yung philosophy mo, paano niya naapektuhan yung music mo. So baliktad naman. Paano naman naapektuhan ng music mo yung philosophy mo? Oh, wow. Does it affect it? Yan ang tanong. I think it does. Nagno-no mind ako sa the only time na di ako marunong mag-meditate basta. I can't. And I need to meditate. Kailangan natin yan. All of us need that. Hirap ako. My mind is too noisy. Ang daming noise sa utak ko. Overthinker ako. Me too. Di bihira ako makatulog. The only time na no mind tayo, I think, is pag tumutugtog. Totoo yan. Diba? Actually, yan din yung sinasabi ko kay Jimboy. Kahapon lang ba yun, boy? Basta, na parang kung gaano akong ka-obsessed. Kaya nga ako lagi nasa tiny kasi parang pagod na pagod yung utak ko. Mo, yeah. Same. Pagod na pagod yung utak ko sa totoo lang. Parang naalala ko since grade 5, hirap na ako matulog. Yeah. Dami kong iniisip, dami kong ideas, dami kong gusto. Hindi, not necessarily negative, di ba? Ganun. Hindi naman siya lagi negative eh. No. Pero Maingay lang. nakakapagod lang, maingay lang talaga. Moment na kumakanta ako, dun lang ako parang, Yeah, same. I'm really in the moment and present Yeah, and yeah. like meditative nga. Kaya after ng jam, parang sarap-sarap, di ba? Parang, wow, relaxed ako. I guess, nakakatulong yan in a way dahil nagka-calm down tayo. I get calm down and that helps a lot philosophically. That makes me, more attuned with my senses. Totoo. With kung anong with Godard. Nakaka-assume ako better. So, And kasi ito sa akin, yung mga lyrics ng kanta na paborito ko, laki ng sinip sa akin. Like kunyari ako, sa totoo lang, yung lyrics ng Stairway to Heaven, yung ginagawa ko sa araw-araw na buhay ko is in line with the philosophy of the lyrics of... Ikaw, matanong ko lang, ano yung mga kanta at anong mga linya lyrics nila na yung parang technically ang laki ng impact sa buhay mo? wow, that's a good question. Oh my God. Mas mabibigat yung mga lyrics na nag-impact sa akin. Soundgarden. Oh, Outshined. Kasi parang it's about getting out there, di ba? Favorite line? I got up feeling so down. Di ba? I got up feeling so out. Diba? Pero you still do it, di ba? Kahit you're old, what else are you gonna do? It's Curl about up and die? showing up. Showing up. You have, sometimes kasi wala tayong choice eh. I mean, tayo what happened to us, mga dinanasan natin in life, minsan, you just want to stay in bed, tapos matulog lang, umiyak ka lang, di ba? Either that, or anong next alternative? Go out. Get up. Ang ganda ng bagong Superman na panood mo yun. Hindi ko pa napapanood. Panoorin mo, galing.
Meron siyang sinabi doon na nag-resonate sa akin na parang yung Soundgarden na lyrics na yun. Sabi niya, I'm just like every other man. I put on one shoe and breathe. Put on the next and breathe and I have to go to work. Diba? Kung anong work mo man lang, if it's saving the world o going to your job as a coffee barista, it doesn't matter. Pare-pareho tayo. We all get up in bed. We all get up and we have to move on. Ito yung lagi kong sinasabi na, yes, dapat sini-chase natin yung purpose. Dapat yung mga ginagawa natin sa buhay, may purpose, may meaning. Pero at the same time, kailangan din natin tanggapin yung mundane side ng buhay na maraming bagay kang kailangan gawin in your daily life na hindi naman yung technically thrilling or ano na kailangan mo pa rin siya gawin because tao ka na you have to show up Parang ganun. Kailangan mo maglaba, di ba? I mean, kailangan mo magluto. I mean, these are things that minsan akala mo liliit pero you have to do it. Di ba? And it starts from getting up. Even if you feel so down and if you're feeling so out. Kaya yung Soundgarden na, I got up feeling so down. I got up feeling so out. Di ba? Parang yung pa rin You still have to do it. What else? I don't have a choice. Yun. Ayan, punta naman na tayo. Napapag-usapan natin. Napapag-usapan natin si Neville Goddard. Yun nga, kasi from dati, nung unang episode natin, yun nga, ang Albert Camus pa ata. very nihilistic. Hindi, si Camus kasi, depende, existentialist. Pero may, ganun nga, may onting, ikaw, yung dating sa'yo nung, is, yun nga, more like, you have a nihilistic view na parang, mundo, ganyan. I did. Tapos, may nangyari. Tapos biglang nakita ko nga na parang nahiligan mo bigla si Nick Goddard. Ako dati, foundational ko naman yan sila Goddard, sila Carl Jung, sino pa ba mga ko sa, yung ganyan, yung Power of the Mind. Actually, si Freud hindi masyado si Carl Jung Si Carl Jung medyo may mystical side Ang galing ni Carl Jung. Hayop talaga. So feeling is the key. Tagulat ako na biglang trip mo na rin. Medyo contrary nga yun sa mga unang philosophies mo. Ano nangyari? Is it really contra? Ay, Hindi naman. hindi nga rin, oo. Hindi naman. I think aligned naman in a way yan. I think matagal ko na nakikita yun si Goddard sa lahat. Kayo, mga friends ko, lahat naman yan. Matatalino kayo lahat. You guys love philosophy. So, nadadaanan ko, pero never ko na-try. So, nung I tried listening to one audiobook, yung Feelings the King, and grabe, sabi ko, wow, ganito lang kasimple yan. Totoo. And it worked. Sabi ko, i-feel ko na to. Gawin na natin to. Tapos, it happened. Never pumalpak. Everything that I planned last year, it happened. Sa akin din. Everything that I'm planning this year will happen. Actually, slowly it's happening na nga. Yeah. Diba sabi ko, I want to get back into the music. I want to get back, getting my music career back. It's happening. My manager's back. I have a band that's gonna be, Frustration's gonna launch soon. These are things that are all aligning. Sabi ko, wow, ang galing. Ang galing. Hindi ko alam paano nangyari. Kumbaga mas ngayon, mas nalagyan mo lang siya ng label o mas nalagyan mo lang, mas naintindihan mo lang yung dati mo nang ginagawa pa, no? I think matagal na ako nagmamanifest. Never ako pumalpak sa manifestation. Everything I manifested Nangyari. happened. Sa totoo lang, kitang-kita ko yan Sa totoo lang, Grabe, kitang-kita alam ko mo sa'yo yan Alam mo naman yan. Oo. Minanifest ko nga yung ex ko. Yun. Pwede ba natin Si Sisi. mapag-usapan? Oo. Pwede ba natin pag-usapan? Ako mabanggit ko lang. Hindi kasi yun nga po. Si Elsie noon, nagkaroon nga ng mga bagay-bagay tapos talagang bukang bibig niya yung kanyang ex. Na kami noon sa perspective namin parang parang medyo malabo ata. Mangyari yan. Pero si Ex ko Elsie talaga. From 5 years ago. Oo. From 5 years ago, 5-6 years ago. Sabi ko, wow, tas galit na galit sa akin. Oo, kasi ang alam ko nga naka-block ka, di ba? Like ganun. Oo, galit like na galit sa akin 5 years ago. I don't know how that happened. Sinabi Oo. ko na, and it took only 2 weeks. yun nga. 2 weeks lang yun, basta sabi ko, magiging kami niyan. Yun nga Di ko alam bakit. Di ko alam paano. I just felt it. Yung sinabi ni Goddard na the feelings, feel ko lang. Sabi ko, feeling ko nandyan lang siya. Feeling ko hindi pa kami tapos. Kahit maraming nangyari in between us in the past 6 years, from 2019, from early 2019 until 2024, kahiwalay kami dyan. Oo. Biglang, wow, pag 2025, boom. Oh, kahit ako gulat na gulat ako nung nag-post kayo, reunion. Ha?
Nangyari. Kasi alam ko nga, naka-block ka, hindi ka pinapansin. So parang, tsaka sa akin din, sa perspective ko, maaring sabihin natin minanifest, pero technically, what if may sense of knowing ka lang talaga Hindi ko ma-explain. na hindi mo siya sinadya, pero parang kahit pa paano alam ng soul mo, alam ng espiritu mo na Hindi ko makokontrol yun, basta eh. connected talaga kami, hindi Siguro, namin, oo. Sinabi nga niya sa akin yun, mayroon kaming red string. that were attached. Alam mo, hindi ko naman I only manifest things I can't control. Mm. Like I can't control. One thing I also manifested is getting a manager. Getting a manager for my career. And one of the best managers, my manager now, Amy, na-manifest ko rin. Sabi ko, when I reconnected with my old friend Paolo, sabi ko, Paolo, reconnect me with Amy because I wanna apologize and maybe what if we can work together? And yun, now she's working with us. Kita ko nga eh. Wow, sabi ko, wow. Ang galing. Now things are happening. Ang kailangan ko na yun, since the music is already getting there, kailangan ko na i-balance with as an author. Meron akong book. I have siguro kailan ba lalabas to? When this comes out. Siguro mga in a month. Kaya pa. So, sa mid-July, my book, Archon, I have a new book coming out, Archon. It's a one-shot comic book published by Pulsar Press. It's gonna come out dun sa Comic Book Festival, Speak Off. It's my story about war against China. Philippines versus China. Medyo Pero timely tayo yan, rebel. Timely talaga. Tayo rebelde. Oh. Kasi China na to eh. Parang ganun yung world ko. Pero ang labanan, robots. So future. Pero grabe, no? Sa totoo lang, no? Pero kasi alam natin yung makalat ang isip natin. Pero grabe yung napagsabay-sabay mo yung... Kasi po, sa totoo lang, pinagtatrabahoan nila sobra yung Mondo Band ngayon. Tapos itong Tiny Bar. Tapos nagsusulat ka. Ang hirap nun, ha? That's my Jam 88.3. Yun nga. Tapos nagdi-DJ pa siya. DJ. So, yun din, yung Jam... Na-manifest ko rin, sabi ko, I wanna work that's in media. I always wanted to get into. Sana dumating yan. Feeling ko meron yan. I just don't know how. Hindi kasi ako nag-apply or whatever. Wala akong ganun. I never do that. Biglang tumawag sa akin si Rowana. Hey, Elsie, do you wanna be a DJ? Yeah! Sabi ko, wow, everything landed on my lap noong 2025. Sabi ko, wow, parang lahat. I don't know how that happened, basta it just lahat ng, sabi ko, lahat ng minanifest ko, naging totoo to lahat ah. Totoo. Actually, no, pagka nangyayari yun, ako sa totoo lang sa akin, kasi ganun, lahat ng minanifest ko talaga nangyari. Parang, mapapa-question ka rin sa reality. Oo, di ba? As in, mapapa-question ka rin sa reality talaga na, bakit ganun? Bakit kami ganun? Kasi, Sabi ni Godard, ang teaching niya, which is sobrang nag-resonate sa akin, you don't get affected by reality. Reality is affected by you. Ikaw ang nag-create ng reality. Start it. It just mirrors what you feel. Why would you mirror kung ano nangyayari sa labas? Wag ka maapektuhan dyan. It's you. You mirror what's outside. Sabi ko, wow, ang powerful. You have the power. Kumbaga sa He-Man, I have the power, di ba? Totoo yan. Wow, sabi ko, nung narinig ko yan, nung first time ko kay Godard, sabi ko, wow. Wow. Actually, yan nga eh. Kunyari kasi si Godard, yung mundo na yan, yung mundo ng power of belief, power of the mind, power of the subconscious mind, may dalawang ano yan. Sa mundo kunyari ng philosophy, medyo natatrash talk yan kasi nga may halong metaphysics, may halong... Actually, kunyari nga, di ba, sa'yo, galing ka na Camus, di ba? Galing ka ng Nietzsche, Camus. Hanggang na. Sobrang impactful ng mga tao na yan. Pero sa totoo lang, kunyari sa mundo ng academe, yung mga philosopher na mahilig kay Camus, at saka hindi nila parang popular, parang pop song ang Neville Goddard eh. Goddard para sa kanila, parang quack. Parang quack, ganun. Tapos, pagdating naman kunyari kasi ang Goddard kasi sa totoo lang, is based din sa mga ancient philosophies na like kunyari yung mga Hermetics, yun nga, yung mga Indian mysticism, na halo rin ng konti kung ilalagay lang natin, kung i-generalize natin sa magic. Parang, doon naman, sobra namang parang ginawa namang parang commercial version ng magic yung sa kanila. Pero sa totoo lang, sa akin din, yun nga, yung kahit pinagdaanan mo yung malalalim na side,
pag na ano mo, parang yung philosophy nila Godard, siya yung parang sinimplify lang nila yung napaka-komplikadong mga bagay na pino-point out din talaga ng mga philosophers. So parang, You know, in that note, you know what, sa magic, you know what abracadabra means? yeah. Ano what it means, di ba? What I say will come true. That's what it, parang ganon. I'm paraphrasing, guys, sorry. Pero that's basically what it means. My words will come true. That's what abracadabra means. It's an ancient, di ba, Arabic, I think yan, di ba? Ata. Oo. So, di ba? Tsaka may ano rin kasi may theory na yung it's kind of ano rin parang ano rin kay Abraxas yung Brax. pero Iba na yan, oo, pare. pero hindi Wow. wag natin masyadong ano sa mysticism pero ayun nga na parang sa totoo lang madalas na minsan pinapakomplikado natin yung mga philosophy natin pero yun nga pag ang simple kasi kunyari pag kahit yung feeling is the key, di ba? Parang Simple lang. No? ang simple pero sa totoo lang It pinaka-effective sa works. buhay ko. Guys, it works. Works like magic. Ayun nga, kung i-ano lang, i-condense mo lang, saan ba umiikot o ano yung mga importanteng notes sa philosophy ni Neville Goddard? Yun, feelings the key. Probably is the number one. Reality mirrors you. Yan ang mga pinaka-important points ko. What you believe, you become. So what you believe, kunyari, let's say, gusto mong maging number one rider, BMX rider, you become. Basta believe mo lang. Kasi ano ka dun eh. Ma-align ka dun eh. Bata pa ako, basta I always said that I will be, 5 years old pa lang ako, mag-gitarista ako. I'm a guitar player. Maging gitarista nga ako. Sinabi ko, I always wanted to work in comics. Sabi ko, I'm a comic book creator. I'm an author. Kailan lang, probably a few years ago, sabi ko, I always wanted a coffee shop, bar, comic book shop, jamming place. Boom, this is it, Tiny Bar. I mean, it talaga, you become. What you believe, you become. You have, pero words are powerful. Isa pang Sobra. Isa pang naturo ni Godard yan. Not just Godard, pati si Carl Jung says that words are very powerful. So what you release in the universe or in the world or whatever, careful ka lang. Kaya nga, and the word become flesh. Kasi talagang, parang ano kasi yan eh. Technically, everything is energy, di ba? At lahat ng energy may frequency. So lahat ng word na sinabi mo, once na binitawan mo na yan, at binitawan mo na siya, yung energy na release na, nandyan na sa mundo yung energy nung binitawan mong salita. At kahit anong mangyari, nandito na sa universe yung energy na yon. Balikan. So, mayroon magiging impact yun. Yung friend ko nga, si Ken Tan, hi to Ken, he always says na, I'm so old, I'm old na, he's in his 50s, I'm old. Sabi ko, Ken, stop saying that. Gusto mo ba talaga maging old? Ayoko, ina-accept ko. Di, gusto mo talaga. Napaisip siya. Ayoko. Ayun pala, then stop saying it. Sabihin mo, I'm not that old, I'm young. Alam mo na yon. He lost weight, he's now going to the gym. Nakilala niya yung isang kaibigan ko, si Albert, 64 years old. Oo nga ba? Ayan, tingnan mo, 64. Mukha kang bata sa'yo. Oh, example ko si LC. Si LC po, meron kaming paboritong kanta na tinutugtog namin sa LC in the Frustrations. Pakita ko lang po yung power ng manifestation talaga. May kanta si LC, siya nagsulat, Young Soul, ni Hazel Diaz. Yes. Doon sa kanta na yon, parang ang point niya, palagi ako magiging bata. Tignan niyo po sa LC. Hulaan niyo kung ilang taon na si LC. Kaedad ko si Arman. LC is 49 years old. Pero pinagkakama lang 37, 35. Pero minsan, pinagkakama lang kaedad ko, 30 lang ako. Medyo masakit eh. Pero love ko naman sa LC kaya. Sorry, but... So, talagang sa LC ang testament. Tingnan mo naman, itsura ng pa 60 years old. Ay, pa 50 years old, di ba? Konti lang, 60 na nga. Hindi, pero pa 50. Kumbaga, Citizen na ako. talagang ganun. Na para kasing, yung nga, kung ano yung pinaniniwalaan mo, kung ano yung mga pinagsasabi mo, yung magiging reality mo. At ito rin yung lagi kong sinasabi sa mga tao. Nakuha ko naman to kay Naval Ravikant. Oh, yeah. Yung nga, isang sabi mo, yung words and yung decisions mo lang. Yung sabihin mo lang, yung simpleng bagay na sabihin mo sa sarili mo na, o kahit sabihin mo sa ibang tao, masayang tao ako, masayahing tao ako. Yung ganun lang na lagi mo pinoproclaim na masaya ka, sa totoo lang, Yep, it works. kahit may mga problema ka, pag sinabi mo sa sarili mo, hindi, may mga problema ako, pero at the end of it all, masayang tao ako, like, totoo, like kahit sa pakiramdam mo, Yeah. alam mo, Yeah. Tama.
kahit ano mapagdaanan mo, yung masasabi mong kaya mong umiti, Oo. Ako para sa akin, ito yung philosophy ko with daily problems o monthly problems. Basta nakokontrol mo, hindi siya problema. If I can control it, kunyari, mataas ang kuryente, malaki ang kailangan ko bayaran sa kuryente, kontrolado ko yan eh. Di magtrabaho ako, maghanap akong pera, di naman ako boboy. I can look for money, I can work. So, alam mo yun, hindi ko problema yan. May magulo na customer sa bar, kontrolado ko yan. I can talk to him, hindi siya problema. If it's in my control, hindi siya problema. Ang nagiging problema lang pag wala na ako sa control. Kunyari may decision maker sa office na kailangan ko hindi ko talaga mapuntahan or I can't talk to that person and I need that decision in my favor. Yan, ima-manifest ko na yan. Kasi hindi ko na makontrol eh. A decision from another country kunyari, decision ng, let's say, boss ko sa advertising, kailangan niya mag-approve ng ganitong project, ay hindi ko ma-influence, hindi ko makausap. That's when manifesting comes in. ang ganda niya kasi may relate ko lang. Alam niyo yung term na bahala na. Ang tunay na pinanggalingan niyan is bathala na. Mathala. Ang point nun is hindi naman niya na wala na akong gagawin. Ikaw na bahala, Lloyd. Ang ibig sabihin talaga nun, ginawa ko na po lahat ng bagay na makokontrol ko. Ikaw na bahala, Lloyd. O hindi man, kasi syempre, yung Lloyd, ikaw bahala, God. Mysticism pa yan. Yung 70s term, bahala na si Sabihin Batman. natin universe, sabihin natin power of the energy of the universe, or the great architect of the universe. Pero technically, na pag ginawa mo na lahat ng part mo, ginawa mo na lahat, yun nga, may control ka, at pinagpabahala mo na at naniwala ka na lang na mangyayari yun. Nangyayari talaga. Faith. In every religion, there's faith. Di ba? Christianity, Catholicism, di ba? It's all about faith. Sinabi nga ni Jesus yun, hindi ka gumaling kasi you lack faith. Diba? Your faith healed you. It's faith. Totoo yan. It's the same. It's a universal language. Actually, yun nga yun eh. Kung bakit ka, kasi kung magtataka ka, di ba? May nagdadasal sa Hindu, may nagdadasal kay Jesus Christ, may nagdadasal kay Buddha, may nagdadasal kay kung kaninong Godman. Mithra. Pero lahat, okay, Mithra. Lahat, technically, umubra kasi hindi naman magiging religion niya kung yung walang technically nagdasal at pinagbigyan. So, kung titignan mo yun, ang common denominator nun, strong belief na mangyayari yung kailangan nilang mangyari, di ba? Totoo yun. That's one thing that I don't think sa generation natin masosolve ng science or maybe kung masosolve man ng science itong the power of words, the power of belief, the power of Goddard, kung if they quantify that and they can quantify that and turn it into a science, I don't know how. This is something that's, how can you quantify faith? How can Totoo. you quantify manifestation? Mahirap. Kasi parang ano yan eh, parang yung mundo na ginagalawan natin, paano mo aalamin yung outside doon kung sakaling may outsider side doon. Parang paano mo explore. Pero actually, kung ako lang dahil nerd din tayo sa science, parang unti-unting napupunta yung science. Kasi kunyari yung quantum entanglement. That's before magic yan. Ngayon, parang may natuklasan nga nila na mayroong mga particles na entangled sila. Yeah. Na kahit light years away sila. Kung ano yung nangyayari sa isa, nangyayari doon sa isa. So technically, kung ibabalik natin sa science, like yung sa hello. It's okay. Kung ibabalik natin sa science dun sa kunyari sa yung Big Bang at single energy lang naman lahat ng nandito sa universe. So kung may mga particles na entangled at lahat ng particles ay nanggaling lang sa single energy, meaning lahat ng particles ay entangled din sa isa't isa at lahat. We're all connected. So lahat ng nasa universe is connected because kung lalagay mo siya sa Big Bang, single energy lang tayong lahat. Yeah. Galing, no? So parang kung papasok din kay Carl yung collective consciousness na may conscious tayo, may subconscious tayo at yung collective subconscious natin is yun yung technically the consciousness of God or the God mind or yung parang Ang turo nga ni Goddard is you are God. Yun. Yun nga inaano. It can be triggering sa mga believers, no? But
I don't think he means that naman. I think he means that God gave us parang we're the image of God eh. Diba? So parang ganun ata what he means eh. Tsaka kasi I don't kung know, that's how I titignan see mo it. rin, ano ba yun? Sandman, nagbasa ka ba ng Sandman? Of course. Di ba technically sila doon, yung mga celestial beings The is, endless, yeah. yung mga creation nila, is part nila. Kaya nga di ba nung parang kinailangan niya ng power, kailangan niyang kunin ulit at mamatay technically yung, Right. yung dinosaur na yung ginawa niya ng monster. Kalimutan Yeah. pangalan. So parang technically, if you're the creation of God, and you came from the essence of God, then technically you're God. That's right. So at yun din naman yung goal nga yung kunyari sa mysticism ako sa mundo ko. Na kung si God nga is yung universe or yung power ng universe, ang goal mo is to be one with Him talaga. At pag na-realize mo nga yung oneness nyo, Yeah. yun yung parang tinatawag na Christ consciousness. So parang ang goal is hindi naman talaga si Jesus Christ nag-iisa lang. Parang ang point is lahat ng tao gawin yung ginawa ni Jesus Christ na magkaroon din ng technically oneness with God. And a better world. Oo. Eventually, yun na ata yung pinaka-plan, di ba? Pero mahirap din masabi yun. Hirap din masabi Oo, yun. I mean, Kasi if that's- everything's good, is it good? Is it really Yeah. good? Parang di ba, lahat ng sci-fi films, yung dystopia, Yeah. future na everything's good, pero hindi rin pala. Hindi pala. Oh. They tinanggal nila yung war, pero ang bayad nito, nawala yung freedom of, di ba, of choice. These are things na parang, what's good to one might not be good to the next. Ito yung, bumalik tayo Oo. sa first subject natin. So, I don't know. Maraming, ano yan. Pero ikaw, nung bata ka, kailan mo parang nalaman na yun nga, na yung power ng mind mo, ano yung parang first manifestation mo na nangyari na parang, may something ah. I guess, bata ka pa, di ba? Mangangarap ka ng bike. Tapos mamaya, bibilang ka ng bike. Nangarap ako ng gitara, nabilan ako ng gitara. Then again, mga kontrolado ko yan eh. Kasi kinulit ko yung parents ko. Di ba? So, kontrolado ko siya. So, that's not really manifestation. Meron kang work. You did work. I guess, iba ang dating sa akin na manifestation. Manifestation is something that you, kumbaga ito na yung last resort, you can't control it. Oo. Doon na ako maglalabas ng manifest. Doon na ako lalabas. Ito na yung manifesting tools ko. Lalabas ko yung ano ko. Sabi ko, ito na. Wala na akong choice eh. What else can I do? Just send it out to the universe. And dati last year, hindi ako ganito. I was very science-based. I'm Oo. very cynical sa mga ganyan. No, hindi. It works. I know it works. It happened to me so many times na yun ko lang talaga binigyan ng tuldok na parang it's real. Yeah, it's real. Yun din eh. Para kasing, yun din eh. Ako, galing, sabi ko nga, di ba, dating nihilist, at saka ano rin ako, atheist ako. Hardcore atheist ako eh. Same, Parang, same ako, same. Pero gagawa yung universe, yung mundo. Sabi ako, si God, ng paraan parang, di mo pa alam lahat. Yeah. Meron at meron. Yeah. May mangyayari na ipapaintindi niya na, magic is real. I don't wanna call it magic. Yeah. Whatever the case may be, totoo siya eh. Kung ano man tawag doon. Basta technically nga, Tama ba? pag nilabel mo rin kasi siya, nililimit mo na siya eh. Oo nga. Pero technically, it's the power of, technically, it's mentalism eh. Yung, Belief, the power of belief. I think it's safe para sa akin. Okay siyang tawagin the power of belief. The power of assumption, the power of belief. What you believe, you become. Yun talaga. pero ito lang, medyo ano naman tayo, punta tayo onti on the darker side of life. Kasi, ngayon, napag-usapan natin kanina, yung common denominator natin, yung ingay. Yeah, same. Kung ano mo lang, ano yung experiences mo nga sa bata na ganyan? Kasi, ako, sa experience ko, pag bata ka na ganyan, medyo mahirap kasi di mo pa maintindihan, babaliw ba ako? At the same time, ako rin, medyo nabubuli ako dati kasi nga medyo kakaiba ka, medyo weirdo ka. So parang, at the same time, akala rin ng tao, lagi kang lutang kasi ang daming umiisip sa utak. Ganun. Lutang ako. Oo. Akala nga nila, ano ko eh, parang bobo dahil... Oo, pero ganun. Ako rin, I just ganun. overthink. I have an active imagination. Bata pa lang ako, kunyari manonood ako ng, let's say, a movie o a cartoon, i-rewrite ko na kagad sa ulo ko. Gagawa na akong sarili kong version. If I hear a song, i-rewrite ko siya. So dun ko na-realize, bata pa lang ako na, I guess creator ako. Creator ka talaga. I'm a creator of, I'm for that. Hindi pwede, hindi talaga kaya. Kunyari,
hindi nga ako pwedeng, I'm not the musician na pwede ako manggaya. Hirap ako dun. Hirap ako. Talagang kunyari, Yun din na nakita ko nga. hindi ko kaya. Ayoko. Kaya ko siguro pero hindi ako comfortable. Parang gagayahin ko exactly. Ayoko nga gayahin. Iibahin ko yan. Oo. Meron akong version yan. So I'm that kind of, I guess, artist in that sense. No? Yun. Pero ano Bata yung pa ako, ano ganun. yung struggles mo? Growing up with that kind of mind kasi sa akin kasi gift and curse yan minsan eh. Curse din siya dahil mahirap nga ako matulog. Ako rin. Kailangan ko magbasa until pagod na yung mata ko. I have to go home. Ako, nung bata pa lang ako, 8 years old pa lang ako, hindi na ako nakakatulog what I do is read comics. Magbabasa akong comics until gumagano-gano na ako, yung may iglip-iglip ka na pagod na yung mata mo. From exhaustion. I have to exhaust myself until makatulog ako. Ever since ganun ako, hanggang na yun. Hanggang At ngayon. my age, ganun ako. So, Kaya rin tayo nasa physical activities kaya tayo mahilig sa sports and all. Kasi yes. sa totoo lang, pag hindi mo pinagod sarili mo, doon mo in-exhaust talaga. Oh my God, ang ano rin. ako nagbabike ko hanggang na yun. I still ride BMX dahil yun na yung pinaka-sport ko. Doon ako masaya. Until mapagod lang talaga pag uwi ko sa bahay. Tapos magbabasa ka pa, okay na yan. Oh. Tsaka gusto ko rin din, since tayo, dalawa tayo magkausap nun. So gusto ko lang din mensahe kung may mga bata makapanood nito na medyo nabubuli sila ng bata sila at medyo weirdo, medyo kakaiba sila at medyo maingay ang utak nila. Just know na you have a lot in store for you. Yeah. At saka marami tayong ganyan. Tsaka yun nga, mahanap mo yung people mo at i-enrich nyo yung isa't isa, panigurado yan. Laking bagay yan. Yung early on, nung college ako, nahanap ko yung tribo ko. And hindi na ako umalis. Yan, Big Sky. Tapos nag-trickle down dito sa Tiny Bar. Ito, tribo natin to. Tribo natin to. So, I'm very happy na like minds kadalasan. No? So, I'm happy for that. Tsaka yun nga, natiwala lang sa sarili. Pag nakilala mo sarili mo, napakaganda ng buhay. Yeah. Totoo lang. Yeah, totoo. Pero at the same time nga, yung pa rin, suffering pa rin ako sa totoo lang. Every night. Suffering is suffering. I think, sabi nga ni Buddha, di ba, life is suffering. Di ako naniniwala doon. But problems won't go away. Sabi nga ni Mark Manson, Mark Manson. he's one of the, I guess, philosopher Art of na Not- si Mark philosopher. Manson. Philosopher na siya. Mga modern philosophy na siya. Suffering will never go. It's gonna be always there. It's just how you deal. Ako nga, para sa akin, if it's suffering na kaya kong kontrolin, it's not a problem. It's an annoyance. Annoyance lang, no? It's an annoyance. Kunyari, and yung girlfriend ko, si Sisi, pag, oh my God, late na yung delivery. It's an annoyance. It's not a problem. Kaya mong kontrolin yan. Ayusin mo yung sked mo. Diba, sabihin mo doon sa meeting mo, hindi ka darating na on time, may hinihintay kang delivery. It's an annoyance. It's not a problem. Anything that you can control and you can fix with talking or a physical activity is not a problem. Totoo. Tsaka lagi rin sinasabi niya sa Amazon, si Jeff Bezos, Yun. na minsan daw, hindi naman yung nagbibigay ng stress sa atin yung pag-act. Yung lack of action na alam mo na kailangan mong gawin pero hindi mo ginawa tapos yun yung naging resulta nun. Yun yung nagbibigay ng stress sa'yo. So parang dapat, so minsan kung tao ka na marami ka stress, tignan mo kung ano ba yung mga dapat ginawa mo na hindi pa dapat ginawa. At ako rin personally, yun yung mga nagiging problema ko. Ang dami kong ganyan. Yung mga actions, lagi naman may maganda resulta. Ang lagi ko nagiging problema ay yung mga hindi ko inaksyonan kagad. Parang kotse yan eh. Kung nagme-maintain ka ng kotse, tinamad ka mag-ayos ng isang, kunyari, nang problema na yung kotse mo, may transmission, may naririnig ka na sa transmission, pero ikaw, wala yan. Nagdamay-damay yan na, nasira na yung crankcase, nasira na yung... Kasi hindi mo inayos. Guilty. So, Okay. kailangan ganun. Parang bahay, di ba? Kunyari, may tulo ka na dyan. Okay lang, malit na tulo yan. Mamaya, lumaki na yung tulo, nasira na yung buong kisame mo because of nag-rot na. Well, it's about that. Saka gusto ko lang sabihin yung isa aspect ka ng power of belief. Like, okay lang maging baliw. Yung unrealistically baliw. What do you mean? Kasi sa totoo lang, kunyari, dito sa podcast, Go lang. Pinagpapanggit ko nga sa mga tropa ko na magiging isa sa pinakamalaking podcast sa Pilipinas. Assume it. Believe it. Galing sa wala namang kahit anong Tingnan background nyo sa ilang ganito. followers na kayo. Ha? Tingnan ilang followers 300k na may diba? gitaro rin. I'm telling you, it ta- happens. Kaya nga na parang, minsan, kahit, yun nga, kung meron ka talagang deep na paniniwala Yes. sa gusto mong mangyari,
Okay lang medyo kahit ang daming di naniniwala, ang daming hindi ka pwede magpatibag doon. Like, There's always okay lang gonna maging be like baliw, that. di ba? There's always gonna be non-believers. Okay lang yan. Sabi nga nila, if you don't have haters, you're doing something wrong. Wrong. Totoo yun. Ikaw, ayan pala. Siyempre, dati nasa music scene na tayo at ganyan. Paano mo hinahandle ang haters? Hindi ko pinapansin. Hindi sila I don't nag-i-exist sa care. mundo mo. No? They don't exist. I don't care. I guess I'm doing something right. I'm pissing people off. Maybe. I don't know. Like I said, one good thing could be bad to another. So, baka yan. Baka, I don't know. Baka naiingit. I don't know. I really don't know. I just do what I do because if I don't do it, I'll die. Dalawa lang yan. Basta if I don't do music and I don't create, if I don't write, if I don't play or I don't write, or don't come to Tiny Bar, I will die. hindi na siya want. Need siya. Ingrained na siya sa veins ko. 'Di ba? Music. Kung try mo hindi jumam ng isang buwan, Wala. sobrang lungkot nun. Sa totoo nga lang, 3 araw nga lang. Nami-miss mo na, gusto mo ng jumam, di ba? So, we will die. People Actually, kunyari nga, pag sa bahay namin, dahil nakikita lagi akong gabi, umuwi, madaling araw umuwi. Basta di ba, kita mo, di ba ko lagi nalalasing dito, lagi, tsaka iniinom ko. Pero ang totoo lang ko, may addiction talaga ako at vice. Hindi ko matatawag na vice kasi sobrang enriching sa buhay ko yung music. Pero music talaga, oh my God, talagang, like, kahit nga sabi ko, kunyari, yes, podcaster, business, atleta, kung ano pinagagawa ko, musikero ako. Musiko ako. Iba ang healing ng music, no? Iba talaga. The healing, Oo. what it can do for you, it's just wonders. Pero add ko lang din po pala, yun nga po, siyempre pinag-uusapan namin ni Elsie, yung power of belief, power of words. Pero kung obserbahan niyo po yung pagkikwento ng Elsie, he acts. Kumbaga, hindi pwedeng puro belief ka lang, tapos hindi ka gagalaw. Kailangan mong gawin. Kailangan mong aksyonan lahat ng gusto mong mangyari. Yeah. At pagkatapos ka na mag-action, doon ka na maniwalang mangyayari yung gusto mong mangyari. Pero hindi pwedeng... Tama nga yung, pag wala ng ibang way, ba't hala na, di ba? Wala ng ibang way, sige na, wala na, bahala na si Batman. pero hindi pwedeng power of belief ka ng power of belief. Nandun ka lang sa kama mo, nandun ka lang sa upuan mo, di ba? Nakita mo, tumutulo na yung gripo mo, biglang power of belief yan. Bibilip ko, masisayos yan. Hindi pa, obviously, it won't, di ba? So, you have to be realistic about things, no? You have to be realistic about things to be unrealistic. Oh my God, that makes sense. Yes, sobra. Di ba? Sobra. Hindi kasi parang, may mga bagay, eto rin yung perspective din yan. Kasi, sa totoo lang, yung sinasabi ko na maging crazy, unrealistic yun sa perspektibo siguro ng iba. Pero kasi ikaw, kung pinaniniwalaan mo talaga, mangyayari yun. Say na mali. Realistic yun. That's right. Pero yun lang din, parang, yun nga yung factor din na kailangan mo rin, parang ganito. Sa chess, di ba, parang unlimited yung pwede mo maging moves. Right. Pero at the same time, limitado ka pa rin ng rules ng chess. Yeah. So parang ganun din. Kung may gusto ka ma-manifest, be unrealistically, pero technically, bounded ka pa rin ng universe natin. So, siyempre, gumalaw ka lang dun sa... I can't manifest na gusto ko maging astronaut, di ba? Parang labo naman yun. Nandito sa Pilipinas, wala ako sa NASA, di ba? I can manifest getting a guitar deal with Fender. Yun, pwede yun. Oo, di ba? Kasi nasa industry Nasa mundo ka eh. Nasa mundo ako nun. So, pwede. Ganun ka big time. Sure, why not? Di ba? Basta aligned yun sa ginagawa mo. Di ba? Parang ang point na Elsie doon na you have to be realistic first to be unrealistically That's right. crazy. Kasi nga, pag grounded ka ng realistic, ng reality, at the same time, pwede mo na rin konting i-distort yung reality. That's pero right. doon ka pa rin gagalaw eh. Parang kunyari, yes, yung sa music. Wag mo rin i-short wag mo i-undervalue yung sarili mo kasi na parang, kung may gugustuhin ka na lang din gawin, gustuhin mo na maging malupit dun sa bagay na yun, eh, di ba? Parang Suntok ka lang. Tumuntok ka na sa not just buwan, a star, di ba? parang sino ba naman, kunyari may gagawin kang project, mangangarap ka, gusto ko maging top 3, top 5, di ba? Pati mo pa gusto yung maging top 1 na, di ba? Parang, di ba? Parang ganun. Yeah. So parang yun yung point of pagiging unrealistic, pero hindi yung labas ka na sa... Oo. Baliw ka na nun, eh. Oo. Parang gusto mo maging F1 driver. Paano mangyayari yan, di ba? Hindi ka naman nagda-drive ng F1, di ba? So, I mean, these are things that you have to... May rules, di ba? Oo. Punta naman tayo kunyari sa naman. Yun nga, di ba nagsusulat ka ulit ng comics? It's okay. Nagsabi naman ako. Di ba nagsusulat ka ulit ng comics ngayon?
Ano yung nag-inspire dun sa mga ano mo? Life. I write revenge. I write crime, revenge, uprising. Yan yung mga nagre-resonate sa akin na stories. Crime, revenge dahil medyo vengeful ako na tao. I'm sorry. I'm flawed like that. Tao lang ako. I don't believe in turn the other cheek. I believe in eye for an eye. Ay, ako rin. Ay, hindi. I'll be honest. I'm just being honest. I believe in eye for an eye. You get my eye, I'll get your eye. Baka nga kung kaya kong ulo mo, I'll get your head. and never ako pumalpak sa ganyan. Everyone that wronged me, for some reason, nabawian ko sila. Weird. It's so weird. Akin din ang Nangyari weird. yan. Ang weird. Hindi ko alam. Basta everyone that wronged me in life, parang, ito, karma. Men, yun nga. Akin din, yan yung minsan nakukonsensya ako. Kasi nga parang dahil, ewan ko, parang may, akin, hindi direktang ako yung gumante. Pero parang hindi naman ako directed. parang gumante yung universe para Yes, sa akin. yes. Sa totoo lang. Sinira nila sarili nila. Oh my God, By ang just daming being ganyan sa akin. Stupid, di ba? By Oo. being stupid. Pero feeling ko kasi, kung may mga tao nga na, ayun, kunyari ikaw, nirong ka. Most probably kasi, hindi lang ikaw yung nirong nun. At pagka ganun nga, sinabi natin, na pag ang dami mong negative energy na nilagay dyan, panigurado, mamalasin at mamalasin ka talaga sa Crime buhay. does not pay, di ba? Kumbaga, a scammer will get caught soon, di ba? Something like that. Hindi ka parating lalaya sa ganyan. So, thank God the universe in a way is fair, di ba? Na talagang boom, yayariin ka. Ano, Elsie? Yun nga. Sa mga experiences mo naman na ganun, gusto mo magbigay ng mga specific experiences na yung sa tingin mo naman, sinampal ka ng reality nung dati. Yung kanina sinasabi mo kasi na ang dami mong na-realize na flaws mo. Ano yung mga specific na bagay na parang tinuruan ka ng universe at paano nun binago yung pagkatao mo? Marami. Sometimes the universe really brings you down. May mga problems tayo na hindi natin makontrol. Or hindi natin na-foresee that brought you down. Then dun mo ma-realize, I'm not all that. Ganito, hindi ako, mawawala yung yabang mo. Well, COVID was a big hit with everybody. Ako, sobrang na-humble ako sa COVID after that. Parang, oh my God. Diba? Yung company namin, just shut down. Nawalan ako ng pera. Wow, ganito lang kabilis. Diba? Isang sininok ka lang ng world, diba? Biglang, Ganyan yung nangyari. diba? And a lot of things, other problems na hindi mo na-foresee na biglang, ginagawa ko nito. Parang hindi ko na-foresee yun. Parang wow. It brings you down. And at the same time, ano yan, wake-up call to. Ba't ko binabayaan sarili ko na ganito? So stuff like that. It woke me up. There was a time in my life naging complacent din ako. Naging complacent. I guess 2020, from 2022 to 2024, I'll be personal. I was dating this after CC, I dated this really nice girl. And this really nice, she's a fashion designer. Okay. After that, okay ako doon. When I was with her, okay ako. Hindi ako papabaya. I was taking care of myself, watching my diet, lahat yan. Then after her, parang nawalan ako ng gana. Parang, wag na yan. After CC, after her, parang, wag na. Kung sino man naging kalandian ko nung time na yan, parang nawalan na akong gana. Parang, wala na yan. Mawala yan o hindi. It doesn't really matter. So, napabayaan ko sarili ko. Then, come 2024, late 2024, last year, come inside months, doon ako, it hit me looking at myself in the mirror. This is what happened to Carl Jung also. When Carl Jung in his 50s, he was 52, he saw himself sa isang picture, sa isang article. Sabi niya, what am I doing to myself? Sabi ko, ba't ganyan itsura ko? I'm teaching self-awareness, I'm teaching power of the mind and all that. Pero pinabayaan ko yung shell mo, pinabayaan mo. Diba? Mukha na siyang he wasn't taking. It's not vanity. It's just it's respecting yourself. Totoo. So, nung nakita ko sa sarili ko na I got overweight, nung time na yan, puro jogging pants lang na sinusuot ko. Wala na akong pake. Biglang, nag-sorry ako sa sarili ko. Sabi ko, Elsie, I'm sorry. Elsie, whatever I did to you for 2-3 years, I'm so sorry. So, hindi na mangyari yan. So, I started taking care of myself, started dieting. Yun na yun. Nagbaboxing kami yan na Elsie. Trainer ko to. Boxing. Magbabox pa tayo Nag-gym soon. din. Magmi-meets tayo soon. So, yun. Your physical health
it affects this eh. Oh, sobra. So, Isa lang and yan it eh. Sa affects totoo this. lang. It affects inside, lahat yan it coincides. Trinity yan, Holy Trinity mo yan, mind, heart, body. Di ba? So kulang yung isa, hindi ka buo. So for those time na pinabayaan ko sarili ko, hindi ako buo. I'll honestly saying, hindi ako buo. Pinabayaan ko, I was complacent, I didn't care about a lot of things. Pero sa tingin mo yun, Kaya ako nihilist nun eh. oo nga, ayun nga eh. Pero yun nga, kunyari, syempre dati, sabi mo nga, dati ka naman ng creative, dati ka naman ng enthusiastic. Ano nangyari? Ano yung nag-trigger dun sa tingin mo 3 taon na yun? No? Bakit nung panahon na yun, bigla ka naging complacent? Dala siguro ng partners ko. I mean, I had partners who are good and that uplifted me. Then you get into other partners or girl partners, girlfriends na hindi ka na ganun. So parang nawalan ka ng gana, 'di ba? May time mayroon kang isang naging jowa na pag pumorma ka baka magmukhang katulong ka sa katabi mo eh. May mga ganun na parang ano to? Parang hindi ako challenged. Hindi ako yan. Hindi ako malaking bagay challenged. kasi yun, oo. Hindi ako challenged because with my previous relationships with Cici, with I won't name the fashion designer and I won't name the previous one also before that. They uplifted me. Na-challenge ako. Parang, uy. Gusto mo maging ganitong klase ng tao kasi syempre ito yung siya. deserve niya eh. Oo, Parang deserve ganun. niya to. When you're with someone naman na brings you down, na parang, ano yan, ano suot mo again? Nawawalan ka ng gana, di ba? I guess that's dating maybe narcissistic yung mga ganun, di ba? You're dating a narcissist or what? It's bad. Pare. Totoo nga lang. Red flags yun. Pare. Makikita mo talaga sa mukha mo pag hindi naman sa Mawawalan ano ka ha. ng gana, diba? Actually, kahit hindi lang relationship, pero lalo na pagka-relationship. Oo. Pero when you're around A narcissist. Diba? narcissist people talaga. I-drain ka talaga eh. Yung makikita mo sa mukha mo, ba't Dry. oo, totoo lang. Oo. Kahit ako sa experience ko noon, nung laking tiyan ko. Di ba? Di ba? Basta, totoo Kasi yun. Oo. yung pag may nakita kang couple tapos mukha silang healthy pareho, it's a good relationship. Chances are 99.9% it's a good relationship. 'Di ba? Hindi yan pag nakita mong pareho na nagmumukha na sila, pareho silang matanda, that's complacency. That's not good. Feeling mo lang siguro. Kasi masaya na ako dito, okay lang kami ganito itsura. I don't know. I don't believe that. Carl Yung, sorry. Kahit sa relationship na minsan, hindi ka rin talaga pwede maging complacent lang na ito, okay na to, ganyan. Talaga minsan, kahit medyo mahirap na desisyon, kailangan mo rin talaga mag-decide na para sa kabutihan nyo rin dalawa na parang, hindi natin naalagaan sa tiso, hindi rin natin naalagaan sarili natin. So parang, That's right. kahit mahirap yung ganun desisyon, parang minsan kailangan mo harapin yung ganun eh. Oh, No? yeah. Definitely. You really have to. Ayun nga, naman, nung na-realize mo nga na at syempre, di ba, alam ko yung story eh. Alam ko yung story kung bakit ba, yung nangyari, kung bakit biglang inalagaan mo naman bigla yung sarili mo. Pero kung sa Kasi yung jowa, yung jowa. ayun, yung sa perspective mo, totoo naman. yung sa perspective mo nga, ano naman yung nag-trigger nung, nung pagbabago ulit? At ano yung mga specific na bagay na binigyan mo na ng attention ngayon? First, mental health. Number 1, mental health. It starts with the mind, di ba? So, thank God na-discover ko yan. Si Goddard, si Carl Jung, I started really reading into him na parang, it starts here. So, mental health. So, inuna ko muna yung, I believe that I'm better. I believe that I was healthier. I believe that I don't deserve this life. I deserve this life. Diba? I believed all of that. Then it became true. Sooner, after a few months, slowly, nag-follow na yan. After mental, yung ko naman, yung emotions. I manifested a good partner. I'm with someone who's uplifting me. Good. Diba? Covered. Ano na next? Health na. Health na. Balik ako sa bike, balik ako sa boxing tayo, and stuff like that. So, yun. So, I think, again, Holy Trinity. Tsaka ito rin naman ko, ako sa outsider's perspective na nakita ko nga yung transformation. Makikita mo nga, pagka nasa healthy kang relationship, Masaya kayo, no? Nag-glow ka eh. hindi, cut. Ano yung mga binigyan mo na ng attention ngayon? Tapos, di ba sa health? Nasa pa tayo? Wait lang. Health. Mind,
heart. Hindi, ito nga. Yung naging observation ko nga sa'yo na, yun nga, bilang lagi kita nakakasama at ako'y nakita nung ano yung resulta ng mga yun. Tumulong ka naman dun sa sa Ano lang? change. Well, ako rin. Pagiging healthy ko. Napakalaki na itulong nyo sa akin sa lahat ng nangyayari sa akin sa buhay ko. We'll help each other. So, yun nga parang nakita ko nun sa relationship mo, nung okay na yung relationship mo, mas marami ka na-create, mas marami ka mas productive ka. Mas productive. Sobra ako naging busy. I didn't expect to be this busy for nung 2025 and this year, no? This year mas grabe pa because I'm gonna get more shows sa Jam. My gosh, Jam is becoming a big thing of a big part of my life. Tuntua ako mag-work doon. And yan, the band is really picking up, Mondo, and hopefully maayos na natin frustrations. It took a backseat for a while, sorry. Oo, hindi kasi kami naman sa frustration po, puro busy kami talaga kasi Lahat busy. Oo, kasi iba-ibang linya rin, iba-ibang Not just that, Oo. even the business, ito, Tiny Bar, it's flourishing. Mm. We're getting new people all the time. People have been coming here and being really supportive with this place. Totoo lang. Diba? Meron na kaming clothes na yon, meron na kaming, ang dami namin events. Everything's good. Mm. Everything's good. Ito, i-wrap up na rin natin. LC, ito lang, uling-uling uli. Kung may mensahe ka sa mga batang creators Oo. na mapapanood to, ano yung, kung may condense mo lang, ano yung mga mensahe mo sa kanila? Oh, wow. Mind, heart, body. Take care of those three, di ba? You only get one. Di ba? You only get one. Tapos lahat yan, pag nakuha mo yan lahat, I think life will be easier. Mas tolerable ang life. Di ba? And read philosophy. Ay, totoo lang. Laking bagay. Actually, you yun have nga. to learn from those guys. Kasi yun nga, yung philosophy, hindi masyado nabibigyan ng importansya dito sa society natin, lalo na sa Pilipinas. Kasi para sa kanila, pamimiloso po lang. It's the building blocks of society. It's philosophy. Without that, there is no society. Pero sa totoo lang, pag nag-philosophy ka sa lahat ng aspect ng buhay mo, from career, friendship, family, It's philosophy. dealings, napaka-importante ng philosophy kasi may puput into perspective mo lahat na nangyayari sa buhay mo. Yes, that's right. Napakaganda. LC, maraming salamat sa oras mo. Magkwento ka na ulit tayo. Ay, nako. Jamming tayo mamaya. Let's go. Thanks, guys.